kung ano man yung sagot ni BP Sara, akala nila mapapasagot nila si BP Sara para mapaghandaan na nila sa impeachment. Ano man po ang isagot ni BP Sara, wag po kayong maniwala diyan sa ano nila, no, sa propaganda nila. Ano man ang isagot ni BP Sara, boboto pa rin po yan at alam pa namin kung anong boto. 50-1 pabor para sa impeachment. Wala po mababago dyan sa Justice Committee niyan. Magsasayang lang po ng oras si BP Sara. Kaya magsumiti po si BP Sara ng counter affidavit, hindi naman po yung substance sa pinag-uusapan dito eh. Pinag-uusapan dyan ho mga kabayan nila, yun pong dami po ng boboto na against po kay BP Sara, personal. Di ho ba? Kaya ho, magsumiti man po si Vice President Inday Sara dyan, whether you like it or not, ganun pa rin po at itutuloy pa rin po dyan at mauuwi pa rin yan sa botohan. Okay, ngayon naman eto. Bakit atat na atat po sila? Bakit atat na atat ho itong si Ridon? Kasi ho, para makita po nila, yun pong tinatawag pong mga sasagutin ni BP Sara. Para kumbaga ma-preempt na nila, makita nila ano ba yung mga ano. Pero ito po ang kasagutan ko, mga kababayan. Sabi ho ni Terry Don, ni Chua, partner ni Chua. Sabi ni Chua, talagang takot siya kay Madriaga kasi hindi sumasagot eh. Alam nyo ho, pasensya na ho yung words ko gagamitin ko, medyo ho kabubuhan po ang paggamit na termino kung ibibigay ko sa kanya. Bakit? Kung ako matalino ka, Chua, Attorney Chua, Congressman Chua, ba't hindi mo puntahan si Attorney Palad? Bukas naman ang palad niya. Bakit, kako? Hindi ba siya abogado ni Madriaga? Oo. Hindi ba sinampahan siya ni Vice President Inday Sara Duterte sa Department of Justice ng perjury? At makakalkal mo doon yung depensa is the same na gagamitin po ni BP Sara doon po sa pag-counter dyan sa impeachment. Ngayon, bakit mas pinili po ni BP Sara dyan po sa Department of Justice? Kasi naniniwala si BP Sara na gumagana pa po ang hustisya sa atin. Dyan po sa Committee on Justice, nakita nyo naman, hindi naman substance Hindi naman po yung ebidensya pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po doon, kung gaano karami ang kaalyado ni Tamba. Gaano karami ang takot sa Duterte kapag naupo ang Duterte, mababalikan lahat. Ito ho mga nagnakaw ng mga maleta sa kaban ng bayan. Take it away. Partner, magra-round 2 lang ako mamaya. Alright, sige. Alam nyo po mga kapartner, no, yung House of Representatives, ito po yung institusyon na sira na yung kredibilidad na kahit anong gawin ho nila patungkol sa proseso kay Vice President Inday Sara Duterte, ay wala na pong maniniwala ho sa kanila dito. So ngayon ho, kung hindi sasagot si Vice President Inday Sara Duterte, sabi na rin doon, mapabilis yung proseso. Mapabilis man or hindi yan, kailangan pa rin bigyan ng due process. Kasi naturingan po kayong mga kongresista. Tagagawa po kayo ng batas tapos hindi po ninyo idadaan sa tamang proseso. Sa akin naman ho, kung ako naman kampo ni Vice President Inday Sara, kasi wala pa naman talaga dyan yung tinatawag ni Inday Sara na bloodbath sa Kongreso. Ang totoong bloodbath nasa Senado, sa impeachment court. Pag makarating po sa impeachment court, doon talaga kailangan po lumaban si Vice President Inday Sara at ang legal team niya, kailangan makahanda ng napakagandang sagot para malampaso po itong prosecution team, which is ang tatayong prosecution team, ito yung Kongreso. So ngayon, ano po ang relevance ng pagsagot ni Vice President Inday Sara Duterte? Baka para sasabihin lamang na kami ay hindi kami guilty sa inyong mga akusasyon. Pero hindi po Kongreso ang maghusga kung si Inday Sara kung may kasalanan or wala sa mga paratang ng mga kaliwang grupo, kundi ang impeachment court. So wala rin naman bearing yan para sa akin kung hindi sasagot si Inday Sara. Nandun yung battle sa impeachment court. Dapat ang gawin na lang siguro ni Inday Sara, hayaan yung mga kongresista kung anong gagawin, sasagot ba siya o hindi, at para mamarkahan din niya kung talagang sino yung mga kongresista na gusto siyang ma-impeach. Kasi sa ating pagkakarinig, no,
si Sandro Marcos nakalikom na daw ng mga 200 na pirma eh. Ang dami na, ah. Eh di, total, meron namang 200 na pirma eh. Huwag ka na lang sumagot, Inday Sara. Kasi kung sasagot ka, impeach ka rin naman, di ba? Eh di, ma-preempt ba yung mga dipinsa ng kampo ni Inday Sara? Eh di, impeach na ako dyan sa Kongreso, maglalaban tayo doon sa impeachment court sa Senado, partner. Bisdak, ano, bago ko ibigay kay partner PL, naalala ko lang si pangalan nito, si Congressman Toby Chanco. Di ba, sabi mo, mayroon ng 200 si ano? Meron, 200 na daw. Mm-hmm. Mangyayari din kaya yung sinasabi ni Kung Toby Chanco na 150 million per congressman? Hala, grabe. Baka laki nga, naman. masobra pa yan mga ka-partner, no? Ay, ganun ba? Baka- Talaga may ganun na mga Meron ano. talagang ganun, kinumpirma yan ni Toby Chanco Oo, eh. diba? Ang question nito, di ba, ang dami ng deliveries ng balita, saan sila kukuha nun? Yun. Siguro hindi papayag ang mga kongresista na 150 million lang. Bakit? Oo. Ang nakataya dito, kanilang political career eh. Correct. Kakalabanin mo yung Inday Sara eh, napakalakas yan eh. Correct. Pagdating ng 2020, wala ka ng karera sa politika. Oo. Kailangan magpa-increase sila. Kasi wala rin naman pag-asa yan na ma-impeach si Inday Sara pagdating sa Senado eh. Oo. May bilang naman tayo. Correct. Okay, partner PL, ito, last na lang to. Sabi ni Shadow Lady, sila tong nagpapa-impeach, dapat may hawak na silang evidence. Hindi yung mag-demand pa sila kay VP Sara ng evidence. Di po talaga, sabi niya rito, no? Sabi naman ni Just, ano sasagutin ni VP kung wala namang may pakitang nakatago ng lupain o mga ebidensya na pagmamay-ari ni VP? Sabi naman ni Arlie, sufficient in substance daw, pero naghahagilap pa rin ng ebidensya. Ano yun? Grabe ang mga... Yun nga. Kaya nga walang sasagutin eh. Oo, Yun nga kaya yun eh. naman. Ang gagaling ng mga komentaryo ng Hindi, tama mga viewers naman. natin, mga kapartners, ano? Tama Partner PL, naman. ikaw. Tama naman kasi pinabibilis nilang pasagutin si BP Inday Sara para bagang naghahanap na sila ng ng ipangka-counter nila sa magiging sagot kay Inday May Sara. tawag dyan, partner, sa sinasabi mo. Oh. Ang sabi ni Vice President Inday Sara, fishing expedition. Yun. Yun. Yan ang isa sa mga purpose nila. Kaya nila minamadali si Inday Oo. Sara na sumagot at tinatakot palitong si Ridon, ang kampo ni BP Inday Sara na kapag ka hindi siya sumagot, mapapabilis ang impeachment. Eh di gawin ninyo. Wala nga problema yan eh. Napapaghalata lang na wala kayong mga sapat na ebidensya, kaya kinakailangan nyo mapasagot si Inday Sara ng maaga para yun ang pagbabasihan ninyo, doon kayo maghahanap ng ebidensya pa. Style nyo bulok eh. Sino? Sila, Sino? mga Sino? kamera, Si si Ridon. Ridon. Si Si Ridon. Ridon, oh. Ridon. Ay, Pater, teka lang, Ridon. bago mo ilipat napansin ko, bigla naman nag-ingay si Ridon. Samantalang na namhimik ko si Ridon, Oo. nung pinagtatanggol niya, etong si Saldico. Di ba, naalala niyo to? Anyari, dumiting tayo. Ngayon, bigla pong nag-iingay na naman na ito hong dating naglustay ho ng pera ng bayan ng panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na dati po itong linta sa Duterte, itong si Ridon. Tinanggal yan ni Digong. Oo. Tinanggal yan eh, kasi may bibahid corruption din yung mama na yan, sabi ni sabi ng dating Pangulong Duterte, kaya siya tinanggal eh. Oh. Partner Okay, KPL, pasagutin natin yung kumpare mo. Fishing expedition. Okay. Okay, partner Buds. Sang-ayon ako sa sinasabi ng mga kasama natin, mga partner natin, na fishing expedition to. Kaya gusto nilang sumagot si BP Sara, no? Kaya nga, at saka yung wala naman talaga silang ebidensya, katunayan, nanghihingi, nagpasabi na itong si Shell Jokno ng bank account at saka anong bank record at saka SALN nito ni BP Sara. So ibig sabihin, hanggang ngayon wala pa rin talaga silang malinaw na ebidensya na pwedeng magano kay BP Sara. Lahat ng ginagawa nila to, kunwaring investigasyon, pati po yung paghingi nila ng sagot ni BP Sara, kukunan lang po nila yan ng mga dokumento. Kung ano man yung sagot ni BP Sara, akala nila mapapasagot nila si BP Sara para mapaghandaan na nila sa impeachment. Ano man po ang isagot ni BP Sara, wag po kayong maniwala diyan sa ano nila, no, sa propaganda nila. Ano man ang isagot ni BP Sara, boboto pa rin po yan at alam pa namin kung anong boto. 50-1 pabor para sa impeachment. Wala po mababago dyan sa Justice Committee niyan. Magsasayang lang po ng oras si BP Sara. Pero maganda na rin yan. Makapanginis lang tayo hanggang sa kahuli-hulihan. Naghihintay sila ng
kung sasagot ba si BP Sara o hindi. Partner, karapatan ni BP Sara na hindi sumagot dahil pwede naman siya maghintay na lang sa Senado kung makakarating yan sa Senado kasi pag nagbotohan sila ng 54-1 pa rin, tsaka lang yan dadalin sa plenaryo at dyan pa pag-uusapan kung ano talaga yung mga ebidensya nila. Partner, wala pa tayo nakikita. Maliban sa sinasabi ni Ramil Madriaga na panay kalokohan, wala pa po tayong napapansin o na matibay na ebidensya laban kay BP Sara. Yan lahat ng yan, pati yung ginagawa ni Ridon na ayaw pumayag sa dalawang abogado ni BP Sara, malaking kalokohan po yan, partner. Partner, dagdagan ko lang. Sige, partner. Kung sa korte ito, hindi man pwede ito eh. Kailangan magsasalita ang inaakusahan doon mismo sa korte. Hindi kung sa kalye, kung saan sa maabutan, sa mga interview, sa mga ambush interview, hindi maaari. Itong ginagawa ng nitong si Ridon, namimilit lang ito para meron silang ipangtatapat sa mga sasabihin ni Inday Sara. Kasi si Madriaga, inihahanda na nila yan, mga partner. Inihahanda na nila, maaaring may masabi si Inday Sara na tungkol kay Madriaga at yun ang gagawa nila ngayon, partner, ng magiging ebidensya nila na ipangtatapat nila kay Inday Sara. Fishing expedition na. Para sinasabi mo, partner, ano man sabihin sa'yo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Yes, Tama ba? oo. Pero Dapat- partner, oo. dudugtong lang ako sa'yo, rejoin lang ako sa'yo, partner. Oo. Okay lang ba, partner, ha? Okay lang, oo. Kasi ganito yan. Paliwanag lang, bagamat hindi po tayo abogado, nakakaintindi tayo ng konti sa batas. Ang pagkakaintindi ko po, kapag ikaw ay nagsumite ng reklamo, kamukha dyan sa Department of Justice, papasok pinahan yung kalaban mo. Ngayon, yung kalaban mo, kapag hindi na nagsumite ng anumang dokumento, wini-waive niya yung karapatan niya. Oo. Ngayon, ang pagbabasihan lamang ngayon nito hong mga ng piskal, yung nagreklamo. Ngayon, itutuloy ho yan at lalagay niya ng sugatong probable cause kasi wini-waive yung karapatan mo. Ganyan ho ang gustong pahiwatig ho mga kabayan ni Ridon. Na i-waive mo na yung karapatan mo, tinatanggi mo na yung karapatan mo, pero itutuloy pa rin namin to. Pero para sa akin, eto lang ho sa akin to. Tama yung sabi niyo lahat. Hindi naman po yung substance. So again, uulitin ko we're not talking about the substance. Yung sustansya ho ng ebidensya. Ang pinag-uusapan ho sa camera, kung gaano po sila karami yung pong mga pinapangakuan ng mga proyekto para lang ho bumoto na ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Yun lang ho, di ba? Pero partner, kung mayroon pang isang round sana, medyo mahaba-haba ito, Sige. doon ko pinanood ulit yung kay Madriaga nung mahuli siya. Okay. Alam mo, partner, binanggit doon ng ng GMA. Natapos! Natapos na ang 30 dekada ng pagiging kidnap or ransom ng Madriaga Group. Nung pinag-aralan ko, 30 years siya. Kailan ba siya nahuli? Ibig sabihin, partner, Bago lang niya nahuli. si Inday Sara is 47 years old. 30 dekada na itong gumaganito. 17 anyos pa lang po itong Batang-bata pa si Inday. Oo. Oo. Di ba? Gawain na yan. Kaya Oo. dito, partner, pinag-aralan natin mabuti. May kredibilidad yung 30 araw na kidnapper na nangingidnap for ransom. Ang tibay ho ngayon, dapat pala maging kidnapper ka para magkaroon ka ng kredibilidad.